Hi guys, Leonard here from NutriHydro, your quality improvement engineer. Today, nandito tayo sa Green Pasture Hydroponics. What better person to explain yung ating pag-uusapan ngayon? Yung about transplanting. As we all know, ang transplanting is one of the important stage sa pag-cultivate ng lettuce, okay? Sir Archie, thank you so much for receiving us, brother. Can you please guide us through, bare, yung all about everything that needs to know about transplanting. So, Floor is yours, bro. Ayan. Yeah. So, ang ginagawa natin para dun sa stage ng pagta-transplant, una-una kailangan natin ng styrocaps. Okay? So, napaka-importante sa styrocaps yung tamang slit. Itong haba na ito. Pati yung lapa. Baka may makapal. Kasi I remember yung dati, mga sinauna, hindi ganito, di ba? Yes po. So, lang, makeshift lang siya. Kailangan po nating tandaan, yung coco pit na ilalagay po natin dito, hindi siya nakalabas. Hindi sobra dito. So, ang mangyayari po kasi dyan, kapag po yung slit natin ay mas mataas dun sa coco pit, pwede siyang pasukan ng lamok. So, okay. Yun po yung iba kaya ayaw nilang mag-hydroponics kasi tubig. Makapasukan daw ng lamok, pangitlugan. So, tama nga naman. Yun. And then, pag napasukan ng liwanag yung tubig, ng ating mga nutrient solution, mag-aalgi siya. Correct. So, yun. So, yun yung kailangan natin gamitin. And then, kailangan natin yung coco pit. So, kailangan bago natin ito magamit is ma-sterilize natin. So, ang ginamit ko dito ay hydrogen peroxide. NutriHydro ba yun? Yes, NutriHydro. Wonderful. So, binabad ko siya ng 24 oras bago ko siya gamitin. So, dito sa way na to, yung old kasi natin is pinapakuluan. Correct, yeah. So, ito yung ginagawa natin as of now. Sabi mo nga kanina, meron tayong mga dati na ginagawa na ngayon talagang ang NutriHydro ay ginagawang mas advanced. Yes. mapadali. Na ini-innovate natin, Ayan siya. So, binabad po natin siya. So, ngayon, ang kailangan lang naman sa pagka-transplant natin, may tamang oras. Okay. Anong oras So, yun? ang pinaka-best time na pag-transplant natin, sa hapon. Hapon. Okay. Sa hapon, gabi, yun yung pinaka-best time natin. Kung merong best time for sowing, meron naman best time for transplant. Hindi ko alam yun. Thank you. So ngayon, yung seedlings natin, 14 days. 14 days, yeah. Bago tayo mag-transplant dito sa ating styrocaps. From seedling tray to styrocaps. Okay. So, gagawin natin ngayon, i-sterilize natin lahat to. So, malinis yung kamay natin. So, kuha lang tayo ng coco pit. So, hindi natin kailangan siksikin. Okay. So, ang halaman po natin is kinukumpara ko siya palagi sa pakiramdam ng isang tao. Okay. So, kailangan hindi natin siya siksikin para malaya silang makagalaw. So, sa Kratky, ang basic natin ngayon is, ang pinag-uusapan natin is for transplant para dun sa Kratky. Pero discuss na rin natin para dun sa NFT. Sa Kratky, wonderful, bro. Lagpas kalahati lang po yung nilalagay po nating coco pit. Para mas mabilis bumaba yung ugat. I see. So, ginagawa na sa NFT naman, puno natin yan. Okay. So, difference, bakit isang kalahati, isang buo? Puno? Sa akin po kasi, pagkaho kasi ang sa NFT, pag nag-brown out, so parang meron siyang moist, mas marami. Sa Kratky naman, okay, gets. Sa Kratky naman po, although stagnant yung water niya, kailangan mababa yung ating yung coco pit para mabilis makababa yung ugat. I see. So, ganyan yung... At saka, hindi yung siya nga sisikipan yung Yes, maluwag pa rin siya. So, ganun siya. Hindi natin kailangan siksikin. So, yung siksikin, Ganyan lang. And then, maglagay na tayo ng butas. So, parang ganito lang siya kasing laki lang nung ating seedling tray. Ayan. And then, gumagamit ako ng maliit na kutsara. Teaspoon, basta. Maliit. So, ito is matagal ko na siyang ginagamit. So, marami ko nakikita nagta-transplant yung pinupush. So, yung pag ganon. Nasisira kasi. Hindi mo na siya marireuse. Hindi mo na siya marireuse. So, ito ginagamit ko. Ito yung practice ko. So, isang tusok lang, hindi mo na kailangang ikutin. So, ganyan lang siya. Dahan-dahan lang natin siyang iangat. Ayan siya. Ayan.
yung purpose ng butas para at least hindi ka na magbubutas pag habang hawak mo yung nakaprepare na ating siya. Ito. seedling. So, ganyan lang siya. Pasok mo na siya dyan. So, ayan. And then, ayusin lang natin siya. Oo. Always, handle with, Yes. handle gently. Yes. Mm. Ayan. So, ayan, nakagitna lang po siya. I see. Ayan. So, ayan na po yung simpleng pagta-transplant natin para dun sa Kratky method. So, ayan. All goods. Okay. Tapos, pag sa naman, Okay. ito nga, mas mataas siya. No? Sa NFT naman, so, ayan, gawin natin. So, palagi, kapag maglalagay tayo ng coco-pit, wag nating siksikin. Ayan. So, ganyan lang siya. Kung ano lang pumasok dun sa pinakabutas ng ating styro cups, so, yun lang ilagay natin. Then, putas ulit. Ayan. And then, kuha tayo ulit ng ating seedlings. So, marahan lang. Hanggang sa dahan-dahan nating iangat para makuha natin siya ng buo. So, ganyan. Pati yung hindi maputol yung no? Ayan, yung mga ugat. Ayan. Yeah. So, yan. So, yung difference, Yan yung puno siya. For NFT. Mm-hmm. And then, ito naman ay sa Kratky. pang Kratky. No? So, ayan. Bakit nga uli sa sa NFT buo is para sa sa moisture retention? Yes, sir. Opo. Yung, yun lang yung para sa akin. Yun yung pagkakaunawa ko doon. Ewan ko lang yung ibang grower natin. Kung ano yung pwede naman, yun yung sa akin na once na nag-brown out, meron siya. Kasi yung NFT natin is continuous naman yung tubig niya. So, dito naman sa Kratky natin is stagnant water siya. So, kailangan kasi hindi na tayo nagdadagdag ng tubig sa Kratky. So, kailangan mapabilis natin yung pagbaba ng mga roots. I see. Para mas kaya medyo mababa siya. So, ganun yung aking Wonderful. regarding po doon. So, question. Paano kapag yung iba naman is hindi gumagamit nito? Yung iba yung yung net pots, pwede. Siyempre, hindi po pwede itong ang tawag nito, yung coco pit. So, ang ginagamit po dyan, pagka po hindi gumagamit ng coco pit, meron yung square. Tawag dito. Rockwool. Yung foam, horticultural foam. Horticultural foam. Tapos meron pang bago ngayon yung tawag dito. Yung tinutusukan ng bulaklak. Kalimutan ko na tawag. Floral foam. Yeah. Oh, I see. So, yun. But in general naman, sa ating mga fellow growers are ito yung ginagamit usually, talaga, no? Common dito. Ito kasi mas, una-una, mas readily available. Yeah. And then, talagang, ito na yung nakasanayan. Nung talaga na-introduce sa atin ng hydroponics, ito talaga. Nakasanayan na talaga. Primitivo, dahil nga, yung hydroponics nga is more on raw material. So, itong mga styro cups natin is tinatapon lang to before. Now, meron siyang practical use. Yes. Nare-recycle siya. So, ganun yung dito sa ating styro cups. Wonderful, brother. As always, you've been very informative. Last na lang. Meron ka bang tips para sa mga what to do and what not to do pagdating sa transplanting? Ayan. So, sa pagta-transplant natin, napaka-importante, kailangan buo yung loob mo pag gagawin mo, hindi yung mapipilitan ka lang. Okay. So, kailangan kapag gagawin mo siya, talagang nakalaan yung oras mo para doon. Hindi pwedeng madalian. Yes, hindi para madalian. Kasi kapag sabi ko nga, pag ginagawa mo ito ng napipilitan ka lang or hindi ka masaya, nagmamanifest dun sa tanim mo yung kung ano ka. Kung malungkot ka or hindi ka masaya o stress ka, stress din yung halaman mo. Okay. So, kung may mga dinadaanan kang problema sa mga panahon na yon, magpaliban ka muna ng mga ilang araw bago ka mag-transplant. Para all goods din naman yung mga tatanim mo. I see. So, yun. Duly noted. Yes. Yun yung napaka-importante. Kapag magta-transplant, kailangan hindi nagmamadali. Bigyan ng oras. Bigyan ng tamang panahon, tamang oras para doon sa gagawin mong pagta-transplant. And anong oras yun? Hapon? Sa hapon. Napaka-importante sa hapon. Para sa magdamag, nakarest na sila. Pwede mo na silang ilagay sa system after nung magdamag. So, ganun siya. I see. Brother,
Thank you so much ha at buti na lang available ka. I know po yan. you are very busy person. So again pare, thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat din po sa patuloy na tiwala at suporta ng NutriHydro. Of course, brother. Of course. So, yun po. Yeah, okay. So guys, narinig nyo naman, well explained by Mr. RC King. RCK Makapagal ng Green Pasture Hydroponics. Nandito kami sa kanyang maliit na greenhouse sa Balagtas, Bulacan. Giginto ba ito? Giginto po. Pero lumabas kami ng Boundary lang po. I see. Okay, so Giginto, nasa Giginto pala tayo. So thank you very much for watching and see you sa susunod nating mga chapters. Okay? Please continue yung series of videos natin regarding sa cultivation ng lettuce. Okay? Thank you so much.